Alright, nakauna-una naming pangalan. Okay. Bitaw. Nakalista na mi. Gilista pa gid, di ba? Pati malimtan. Gilista gid may gal. Anyways, next guest mga Magdon Friends, mga kasama natin ng isang abogado, attorney mga Magdon Friends. Live sa Magdon Sabado Night Talk, Attorney Giovanni Melgar. Hello, attorney. Good evening sa iyo. Hello, good evening, sir, and good evening to all your listeners Ayan. for Magnum Radio. Ayan. Kasama nyo ngayon po si Magdom Gilbert, si Magdom Mencho, at saka si Magdom Kia, attorney. Hello, attorney. Yes. Magandang gabi. Good evening po. Alright. Medyo ano ba? Marami pa yung ginagawa pag weekend, attorney? Busy pa rin? Medyo nakapahinga lang kunti. Pag Okay. hapon po ay nagpapahinga tayo. Kaya siguro hindi ko natanggap agad yung calls ninyo. Okay lang, sir. Pasensya po. Medyo busy talaga ngayon. Talagang buhay, sir. Laging busy, di ba? Oo. But anyways, taga saan po kayo, attorney? Attorney Giovanni. Yeah, I'm presently based in Quezon City, Metro Manila. But I am from Iloilo City. Aba? Doon ako lumaki. Dito lang ko nag-aral at nag-practice ng aking profession. At the same time, nagnegosyo tayo. Pero yung imong trabaho is more on sa pagka-abogado or sa business? I started with lawyering. I am a practitioner. I'm a litigator. Pero as of the moment, pakunti-kunti lang ang kaso ko. I have 1 or 2 cases a month. And I am concentrating more on my businesses here in Metro Manila. Alright. Pwede bang sir, malaman kung ano yung mga business yung ngayon dyan sa Metro Manila? Okay. I am in the food business. Aba? I have a company called Netplates Corporation. Anong pangalan, sir? Netplates. Netplates. Net plates. Tapos plates. Net tapos plato. Netplates. Akala ko Netflix. Parang Netflix daw. Iba niyang panirinig na because may Ilonggo accent. Akala na Netflix. Oo nga Pero okay lang, walang problema, attorney. Netplates has 3 brands. Una yung Netplates Catering by Chef Boy Logro. Aba? Si Boy And then Logro, we have also the La Parrillada. La Parrillada is Mexican-American cuisine, introduced in the Philippines. And then we have another brand, Chef Bowl and Rice. Wow. These are rice bowl, which we incorporate all kinds of dishes from other countries, just like Japan, Korea, China, and of course the Philippines. So ang rice bowl po yan ng pagkain. This is now quite a trend here in Metro Manila, and I hope that we can introduce that in the province just like in Cagayan de Oro. Pwede. Pwede yan dito, sir. Actually, dito sa Cagayan de Oro, ang mga tao rin dito sa Cagayan de Oro, mahilig din sa mga pagkain. Yes. I have a branch there. I have another business there in Cagayan de Oro also. Meron dito? I am engaged also in Wizard in the manpower business. It is a service contracting business locally. So I have a branch there in Cagayan de Oro. Yung office namin malapit sa Dilion Building? Dilion Building, yes. In front of the, I think it is an elementary school. Yes, correct. Yeah. So we have there a manpower. The name of that business is Wizard Manpower and Allied Services. Sa iyo pa rin. Sa iyo rin pala yan, sir, ha? Oo. Yung mga tao ko po diyan ay andun po sa Jollibee. And then Jollibee branches. And then we have also in Wilcon,
and then SNR na may mga tao kami diyan. Aba, so doon, kung sa mga gusto magkatrabaho, doon lang dapat munta sa Wizard, ganun pala. Ganun, Sa Wizard. Ah. Yeah, we have plenty of needs kasi marami ang Jollibee is expanding eh. Correct. Nag-expand ang Jollibee sa mga foods kasi magandang negosyo. Buti napili mo yung Cagayan de Oro na i-put up mo yung business, sir, di ba? Oh, I have plenty in relation to our local manpower. We have plenty of branches naman all over the Philippines. In Mindanao, I have 4 branches there in Davao, Jensan, Butuan, and Cagayan de Oro. All right. So once a year or twice a year, andiyan ako sa Mindanao, umiikot din. Sana magkita rin tayo dito, sir, di ba? Oo. Yeah, I want to, probably siguro bago mag-December, baka kasi matagal na ako hindi nakapunta ng Cagayan de Oro. Maganda yung Last December, year, sir, patay. kay may mga regalo. Joke lang, attorney. Malamig din yan sa Cagayan de Oro pag December, no? Malamig eh. Malamig din, sir. Lalo na pag walang boyfriend, malamig ang talaga. feeling. Pero yung business mong mga food, sir, sana matry natin yan, Magdum Kia, Magdum Mencho, no? Yung mga net food mo. plates. Yes. Yung net plates mo. Ang net plates po ay, ano po yan, it is a cloud kitchen. Cloud kitchen, and we deliver foods to any person in Metro Manila. No? Nagdi-deliver yan. Walang pwesto yan, walang tindahan, only the commissary. Alright. Nauso ito noong pandemic. Noong pandemic. Still existing siya, nagdi-deliver pa rin ng foods. Plus yung catering namin. Sino? Si Boy Logro is from Mindanao, di ba? Correct. I think from Surigao yata siya eh. Bisaya. Oo. Dahil tapos nasa sa inyo si Boy Logro, di ba? Siya ang chef sa inyo. He's our brand ambassador. Okay. He was the one who created 99% of our menus, no? Especially for La Parrillada and bowl and rice. Siya po nag-create yan. No? Yum, magaling di siya ba? ang mga recipe niya magaganda. Magaling din magluto yun eh. Magaling magluto siya. No? Magaling magluto yun. Yum, di ba? Yun ang linya niya magdimension. Yum. Ping, 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 ping. Ting. Dati na-interview rin namin dati si Boy Logro dito sa programa namin dati. But anyways, more on business ka na muna. Pahinga, medyo limited lang yung sa mga kaso, sa mga files, sa mga practice cases. Limited. Dati, full-time ako niyan. Pero ngayon, limited na kasi napapagod doon yung litigation. No? Litigation kasi ako eh. It means na I attended court hearings. So, nakapapagod yan, especially magta-trial. And it is a very stressful profession. Stressful talaga. No? Oo nga, di ba? Pag-aaralan mo yung kaso eh. Kasi bira mo nang didepensahan mo yung kriminal, mahirap yun eh. Mahirap yung depensahan mo. Mga client. Kriminal pa, mukha pa lang, kriminal na. Mahirap yung depensahan yun eh. Pero client ang Yung tawag niya. naman, as a lawyer for those who are accused, we have to defend them within the bounds of the law. So kung ano lang available na depensa nila, proteksyonan mong rights nila as an accused, doon po tayo niyan. No? Yung iba kasi na-misinterpret nila yan kasi akusado, criminal na nga yan. Correct. Pinatay niya, bakit dinipensahan mo pa? So we are there to protect his right as an accused kasi kahit akusado siya, meron pa rin siyang karapatan. No? Kasi di ba meron tayong guilty verdict na the guilt must be beyond reasonable doubt. So kasi may kulong yun eh. So you have to defend on that rights. No? May ba, sir? May client ba na, for example, sir, client na talagang nagkasala siya pero pwedeng ibaligtad mga gano'n na kaso? Yeah, there are naman magkasala siya. For example, self-defense, it is an ordinary one. Hindi niya man kagustuhan yun. So, lahat tayo, we have the right to defend ourselves. Siyempre, buhay natin yun. Diba? Yun mga circumstances na pwede siyang ma-acquit.
even though it is very clear na napatay niya. So, ang self-defense kasi dinipensa ng sarili niya. Alam nga naman, hayaan mo sarili mo patayin ka. Correct. Oo. Kung dapat But there are elements that we have to follow and to be satisfied by the court. Yung mga elements which is quite technical, no? If we will discuss this. Basta mga ganun po, yung mga ganun. May mga circumstances na pwede po siya ma-acquit. May mga times din po ba, attorney, na sinabi mo na pag nakita mo na walang masyadong yung evidence, wala kang sa sinasabihan mo na lang yung kliyente mo, no, surrender ka na lang. Magpatalo na lang tayo. Medyo, you have to explain to the client. He must make a choice, no? You have to be honest with your representation to him. Based on, for example, based on evaluation, medyo may problem ka dito. So ito yung ating mga options. No? You have to tell them, no? Kasi sila mag-decide nun, hindi ikaw eh. That is one way of telling them or helping them. Okay, na guilty sila, you're still helping them. Kasi sometimes kung mag-plead guilty, bumababa yung sentence eh. Bumabang sentence. Instead lang, for example, instead of 15 years or 20 years yan, baka maging 6 years lang, 7 years. Kung may mga other circumstances that will make that lower. Kung may mga tawag doon mitigating circumstances under the criminal law. Eh. So, ganun po yan eh. You have to be honest with your client. Hindi na mangako, kaya natin hindi acquit, no? Kaya, okay to, pero pagdating hindi pala kaya. So mga basta talaga. bayaran mo ako ng ganitong acceptance fee, kaya yan. That is unethical for us as lawyers. Diba? Pero ikaw, sir. Practically, may gumagawa na gano'n, which is not good for the profession. Pero ikaw ba, sir, magdedepende ka ba sa ibabayad? O Ay, hindi. Kahit walang bayad, okay Hindi na lang? po. Hindi, oo, pwede. Kasi, di ba, yung as a lawyer, we have a public service duty. Okay. Duty, no? Hindi kailangan our profession is a public duty. May public interest doon. So, kung hindi kaya ng kliyente mo, hindi mo siya pwede pilitin na hindi mo nababayaran ka. No? Ngayon naman, kung kayang-kaya ng kliyente mo, hindi rin pwede hindi ka bayaran, hindi dapat ka bayaran. Depende yun sa kliyente. There are clients na talaga hindi kaya, so sige, adjust natin ang fee natin. O kaya kung pumayag ka na walang bayad, it's okay, it is your choice as a lawyer, kung hindi ka bayaran. Sa nagbabayad naman, hindi naman pwede na bayaran ka na mababa naman. So, meron kayong professional fee, di ba, sir? Ang professional fee, based na naman sa kakayahan mo, sa level ng pagka-abogado mo. So, nag-adjust ka rin. So, kung kaya magbayad, hindi rin maganda bayaran ka ng mababa kung kaya magbayad. Dapat, pero may time na hindi ka nabayaran kasi wala talagang pera. Yeah, there are plenty of times, no? Part ng public service namin as a lawyer eh. Pero hindi mo na ba hindi mo na sinisingil? Hindi mo na there are times na hindi na lang. Kaya naman na magbayad. Swerte ako, maraming kliyente na binabalikan pa rin ako kahit na matagal na, binabayaran pa rin ako. Parang inutang pala sir, parang utang. experience na hindi ako binayaran. Parang lang, pambawi na attorney. kaso muna bago bayad ganun ang style. Other times, kung di kaya naman you have to adjust. Kaya nga si attorney nag-business lang muna para medyo mapalayo sa stress, di ba sir, no? Nakaka-stress kasi. Actually, stressful din ang business, but maganda lang kasi may multiplier effect. Medyo may magandang result, di ba? Oo, kasi pag kumikita ka, umiikot ang pera mo, lumalaki. Oo. Yun ang maganda Unlike pag kung nagbi-business. lawyering, depende ka lang sa acceptance fee, depende ka lang sa appearance fee. Yung parang empleyado ka rin doon sa sa lawyering kasi hindi unlimited, hindi naman masyado, usually fixed yung payment sa'yo. Okay. Unlike yung business, depende sa sipag eh. Sa mga hearing,
ano ba yung pinakamahirap na encounter mo, sir? Na parang nasasabi mo na lang na sana hindi ko na lang tinuloy ito. Mahirap pa naman na talagang Sana po. ano ba yung Anong klase? ano ba yung pinakamahirap na ng experience mo na parang nasabi mong mag-quit na lang ako? Parang ganun kasi mahirap na Sana to. po sa business or sa O sa lawyer po, as a lawyer. sa lawyering. Ano ba yung kwan? There are times na medyo I am also handling family cases. Oo. No, yung mga Mahirap yan. separation, adoption, Oo, mahirap. annulment, and support, no. Yun ang medyo ma-involve ka emotionally. Dahil nga yung kliyente mo, family cases, emotion yan eh. Oo nga. Masyadong ano yan. Kaya na-involve ka as a lawyer, which is dapat hindi ka ma-involve. So, yun ang gusto ko iwasan palagi. No? Lalo hiwalayan, nakasamang anak. Tutulo ang luha mo dyan sa pag nagdidepensa ka sa kliyente mo eh. Dahil very emotional ang client, emotional din yung kalaban. So, may awa ka Talagang- makita. It's hard for a lawyer to do that na maging emotional ka rin, pero Oo. madadala ka eh. Oo, So, nga, ako- tao lang tayo eh. Kawawa nga eh. Iniiwasan ko yung mga ganon. Kasi nagiging ka rin, tutulo talaga luha mo kung maawa ka sa bata eh. Correct. Oo. Hindi ka maawa sa magnanay o kaya sa mag-asawa, pero pag dumating yung anak na involved, talagang mahirap. Even though the judges themselves, if they are handling cases for support or cases for custody, minsan luha ang luha nila. Kaya ako, mismo, hindi iniiwasan ko na magkaroon ako ng mga kaso ng gano'n. Sa mga sir, sa mga annulment, nasubukan mo na rin humawak ng kaso, meron yung akong ganun, mga kaso. annulment? Yeah, I have plenty that before. Ngayon, kukunti na lang kasi very, very strict ng court for the annulment eh. Very Oo. strict na sila. Meron silang requirements talaga, di ba? Kung ano yung pwedeng mag-file ng annulment. Oo, ano yung grounds. Mga ano grounds, yung ganun. mga evidence na papasok mo. Very strict na sila ngayon. Hindi man kasi di ba sir pag gusto mo magpa-annul ng kasal mo hindi pwede yung lang di ba instant lang dapat may evidence din di ba? Oo, dapat. Dapat. Kaya hindi mahirap yung pakasal agad na hindi nag-iisip. Yan ang problema. Bakit mo ba natanong Magnum Gilbert? Gusto mo bang paanal? Wala lang dahil part na rin sa trabaho nila yan sa mga abogado yung annulment. Matanong ko lang, attorney, no? Magpa-annul ka? Hindi naman. Ano ba yung kaibahan ng annulment sa divorce na ano? Wala tayong divorce law, pero Spelling. parang meron pa sa Congress, no? Oo. Sa Congress na pinagpasa. Yung divorce are those, unahin natin yung divorce, those are grounds na naka-indicate na yun sa batas. And then with those grounds, kung mayroong grounds lang yan, pwede na mag-grant agad yung divorce ninyo. Okay? So, just like yung mayroong mga difficult yung relationship nila na lagi sila nag-aaway. So, anong tawag natin doon? Irreconcilable differences. That is the usual ground for divorce provisions in the US eh. Irreconcilable differences. So, yung pag mayroong ganon, those things naman siyempre natural sa mag-asawa, nag-aaway pala. Correct, normal lang naman yan eh. Napapatayan na ngayong iba eh. Sobrahan na. Nag-aaway. So, pag may divorce, because of that irreconcilable differences, mas madali siya. No? Pero pag annulment lang, na walang divorce, ang irreconcilable differences will not be a proper ground for the annulment or declaration of nullity of marriage. Kasi iba naman yung provisions. Ibig sabihin, mas stricter yung yung declaration of nullity of marriage or annulment. No? Mas stricter siya. Pag divorce, actually, meron na sa Las Vegas, parang any grounds kaya eh. Pwede, no? Dami ng grounds na pwede na sila mag-divorce. So, they can remarry. Yung one difference is they can remarry sa divorce agad. No?
mas madali matapos ang divorce kaysa sa unlike sa ano, 'di ba, sir, sa annulment. Yes, madali. Lalo na kung wala namang anak, wala kay Ah. properties. Mm. So, mabilis. Pero, Sa atin dito sa annulment, ang tagal. It will take months, no? Bago Mm. madesisyonan. Mm. Even though wala kayong anak o wala poverty, ganun din. Kasi there are qualifications that or standards or what you call that, elements of the law that you have to comply. Oo. Sa Kaya nga, divorce, matagal. simple lang eh. Madali lang. Simple. Sabihin nyo, reconcilable differences, kahit na naman ordinary lang naaway yun. Mm. Pwede naaway lang eh. Actually, fill up lang nila eh. Nag-check lang sila. Oo. Pero, Pero, of course, yung- there are states in the US na iba-iba yung kanilang grounds. Mm. So, there are states na madali. No, madali. Oo. So Pero, meaning ba na parang pare-pareho lang talaga yung ano nila? Iba lang yung mga grounds na para bang element. Yeah. Iba-iba yung grounds nila. Sabi ko sa Las Vegas, ang daming grounds. So, mamili ka na lang doon kung anong Maraming ground para ground. sa'yo, di ba? Mas madali So, lang tapos ko na divorce. Pero Kahit ano, di ba, sir? bakit mahal yung annulment, attorney? Kasi unang-una, malaki ang oras na gagamitin ng abogado. Pangalawa, usually kung ang ground ay based on Article 36 of the Family Code, yung psychological capacity, you need a psychiatrist or a clinical psychologist for that. So may mga expert witnesses ka na isasalang. And may mga bayad sila, may mga professional fees sila na separate. Mhm. O kaya lalong lumalaki yung expenses if you will be handling now the declaration of nullity of marriage cases. Okay, Pero sa ibang bansa, 'di ba, sir, ang same-sex marriage okay naman doon, 'di ba? Open sila ganon. May mga same-sex marriage sa ibang bansa, sir, nagpa-divorce din. May kasal na ba? Ay, hindi ko alam. Di mo pa Of course, pwede if they are married, they can be divorced. Oh, pwede naman, 'di Pero ba? parang walang kasal doon, di ba? May kasal ba doon? Sa meron na sa ibang bansa. May kasal na sa ibang bansa. Meron na same-sex, pwede na. Dito lang Pero pala. yung hiwalayang same-sex, hindi mo pa parang hindi ko pa rin narinig yung sa balita, sir, di ba? Yung may nagpa-divorce na same-sex, mga ganun. Medyo ulaw. So siyempre, practically, dahil married kayo and then there is a divorce law. Oh, divorce, pwede rin siguro, yeah. I think pwede rin yan. Oo. wala namang kaibahan except the sex. Oo nga eh. Ayan, oo. But anyway, sir, maraming salamat sa panahon na ibinigay mo sa aming programa at magkita-kita tayo one day. And congratulations sa... Pag-usapan natin ng lawyering, hindi business. Oh. Oo, Nakalimutan na. okay lang, Nakalimutan importante, na tuloy. no? At least ang business mo naman successful lahat, 'di ba, sir? And tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. Ano ba yung hint at saka mga advices mo, sir, sa mga gustong mag-business? Okay. Yung mga gustong mag-business, dapat andun ka sa proper mindset na ikaw ay negosyante. Kasi as a businessman or entrepreneur, yung oras mo sa pagtatrabaho ay walang oras. Diba? It is a 24 hours job. Kahit na hating gabi gigising ka yan, may issue dito, may problema dito, ayusin mo yan. Pag ikaw negosyante, pag ikaw empleyado, ay 8 hours job lang. After 8 hours, pwede ka na umalis. Uwi na. Pwede mo na hindi pansinin mo ng trabaho mo. Oo. Except lang ikaw mga managers sa mataas ang posisyon. Kasi yung managers naman ay walang, hindi sila entitled sa overtime pay, no, for that work, no, kahit na walang bayad sila, magtatrabaho pa rin sila kung tatawagan sila ng kanilang mga boss, di ba? Correct, Yun ang difference ng isang entrepreneur at ng empleyado eh. You have to have a ready mindset kasi 24 hours ang trabaho natin. Hindi pwede na iwanan mo, malulugi ka, di ba? There are times na gano'n ang gagawin mo eh. And then, of course, dapat you are equipped with proper education din, na marunong ka humawak ng pera. The most problem that we have sa mga negosyante is that they never know how to handle the finances.
Yung kung paano mo i-handle yan, paano mo i-budgetize, paano mo gastusin, paano kumita yan. So, dapat marunong din mag-handle niyan. Hindi pwede yun na yung pera mo sa negosyo ay yun din pera mo sa personal mo. So, pag okay. gumalo yan, yung pera mo, ay hindi mo na ma-account ngayon kung kumikita ka. Di ba? So, dapat kung ikaw mag-negosyo, there must be a separate bank account for your business and a bank account for your personal expenses. Okay. Minsan, hinahalo-halo ang personal expenses sa business expenses eh. Medyo Alam mo naman, kung personal expenses, mas malaki yun, di ba? Mas malaki yun. Kaya kung mahalo yan, medyo problem yan. Kaya dapat isa sa mga skills ng isang negosyante ay marunong ka siya sa financial management. No? Financial management. Ordinary math lang naman yan. It is plus minus, division, deduction. No? Wala naman mga square root dyan. Wala na. Ordinary math lang naman yan. Kung mag-account ka, ito kinita ko minus ang aking expenses. So, ito ang aking net profit. That those simple as that. But you have to know how to allocate properly. Saan mo ilalagay yan? Magkano allocate mo na pera sa ganitong expenses? Just like sa food, magkano food cost mo? No? Kasi kung malaki ng food cost mo, hindi ka kikita. Magkano yung operational expenses mo. So you have to allocate that and understand those things. Pag wala yun, hindi ka rin hindi ka rin maging very successful on that. Especially kung saan mo ginagastos ang pera mo o hinahalo mo sa personal expenses mo. So yun ang So and then, magandang advice. of course, yung market, you have to know the market. Pag meron kang goods or services, you have to know the market. Sino mga aking customer? You have to study on that. No? You have to study. Hindi yun basta makita mo lang yan na, for example, ang gandang trend ng negosyo na ito. Sasali din ako dyan. Without studying the market, mahirap po yun. Gaya-gaya, di ba? May yung mentality na gaya-gaya. Correct. So dapat... It's like for example, yung ating mentality na sari-sari store mentality. If you have noticed provinces or the towns, halos magkatabi-tabing sari-sari store. Paano ka na lang yan? Di lahat. Tapos sa isang barangay, ilan lang ba yung population ng barangay? Siguro sa barangay, kung 5 presinto yan, 1,000 lang doon yung presidente ang bibili sa'yo. And then meron kayong 10 sari-sari store. Okay, 20 na sari-sari store. Kasi nagtayo rin sa sari-sari store eh. Di ba? So you have to know the market na dapat yung market mo. Yan ba ang sari-sari store ko? Kita dito. Yan daming kong kalaban. Instead, mag-isip ka kung anong yung negosyo mo. Yung negosyo mo, for example, mag-banana queue ka instead of sari-sari store, might be better kasi hindi naman lahat na sari-sari store nagbibenta ng banana queue. Di ba? So, mas marami ka customers doon. Di ba? So, dapat aralin ang market din. Hindi basta nagaya-gaya ka lang sa mga katabi mo, sa kaibigan mo, sa kapatid mo, kung sino mo nakita mo ng negosyo, ay, maganda pala. Kagayahin dito. You remember yung sago, natin, yung sago? Yung yung may sago na ng juice, parang drinks yun. Parang milk tea, gano'n? Gulaman? Oo, hindi man milky, sago pa lang. Sago. Ang milky, iba na no? Iba na. Yung sago, dami gumaya nun. Dami gumaya ngayon, wala na masyado sago, di ba? Wala na, Yung milk tea, ganun din, dami rin gumagaya. Hanggang ngayon, marami pa rin eh. Yung coffee shop, ang dami rin coffee shop. Kanto-kanto. Do you think kikita pa sila niyan, di ba? Sa dami ng gumagaya. Oo, sa daming gumagaya. Malaki ka kompetensya. So, aralin mo kung saan yung may niche ka. Na tingin mo na ay itong negosyo, ikaw lang walang competitor masyado. Tapos mababa yung food cost o orang cost. So, and then, kailangan ko dito isang empleyado lang, 2 empleyado lang. So, mamenos ako ng expenses. And then, yung upa ko sa space ay mababa ito. So, mas maganda kikitain ko kasi mababa ito. And then, sa lugar niyan, ang daming tao. Diba? So, titingnan mo yung lahat na aspect and then factor in. Ayun ba, after you project your income, yung income statement, pinoproject kasi yan eh.
No, magkano bang aking possible na revenue for this? Magkano possible ko na expenses? So pag project mo and then may kita ka positive sa baba, so go, no? Go. For sometimes sa projection mali din kung mali study mo, di ba? So ang sa entrepreneur hindi basta-basta na magnegosyo ka lang. Dapat You have the pag-isipan proper talaga. mindset, Pag-isipan. You have the proper competency and may tama kang pera. Isa rin problem kasi yan Ang negosyo kasi hindi naman isang buwan, 2 buwan lang kikita ka na. It will take time. So dapat mahaba din yung capitalization natin. So sa isang beginners po ng ng business, ilang capital o gaano kalaki yung dapat na mag-capital na ibubuhos sa isang? Depende po sa negosyo na gusto mo. Di ba? For example, sa franchise na lang. For example, franchise. Sa Jollibee, I think you will be spending at least 35 millions Kasama na yung mga buildings and equipments. And then yung working capital. No? Kasama na yon. So malaki yon, kung mga ganon. Kung mga maliit na franchise, just like what we have, by the way pala, yung Bowl and Rice, at yung Naparilyadan, pina-franchise ko na yan. Okay. In our case for Bowl and Rice, yung aming for example, yung aming franchise fee is only 450,000. So, magkaroon ka ng negosyo in a food court setting, for example, if we have at least 2 million only. 2 million. In that case, yung sa amin, ang aming projection is that in 18 months time, mababawi mong 2 million mo. Yung projection namin. Okay. So, depende po sa negosyo kung ano katindi ang negosyo mo. Kung capital intensive ba yan o hindi naman, di ba? Kung services kukunti lang hindi masyadong malaki. Just like ang manpower namin, ay hindi malaki yung capitalization ko diyan when I started that. I have only 1 million and then lumaki nga lang siya. But I started with 1 million only. And then hindi masyadong magastos kasi ilan lang ang tao, 3 lang kami. Ako yung owner, ako din yung HR, ako rin nagpapasahod. Nung araw na when I started Wizard Manpower. And then may tao lang ako na magdadalang sahod dun sa mga kliyente. So 2-3 lang ang empleyado ko, so less on expenses when you start. No? So tingnan din natin yan kung anong mga expenses para malaman mo kung magkano capitalization na kailangan natin. Sige. So parang gandang business to. Maganda Business na yung, tayo magdumansyo. Business na tayo. Kasi Yung radio business, maganda yung radio business. Oo, pag maraming commercials, talagang pasok na pasok yan, patok na patok sa syempre sa lahat. Oo, sa pero kung, lalo na tagapakinig. Pero kung sabi mo nga kung maraming competitor parang mahirap. Kasi Mahirap din. Kung marami na kayong competitor. Kaya maghanap ka ng negosyo na kukunti lang competitor. Yung lang. And then magandang products mo. Of course. Yung sa food business, ang dami competitor Pero sa food naman kasi, pwede mo i-segmentize yun. Ibig sabihin, ihati-hatiin mo siya. Ihati-hatiin mo siya. Itong food business, anong binibenta niya? Chicken lang ba? Ako po yung chicken, Jollibee chicken lang yun Hindi, meron siyang iba, pero yung main niya chicken. Ngayon, kung magninegosyo ka ng chicken, hindi ka lapang mo si Jollibee, ang laki-laki nun. Correct. Hindi chicken, di ba? Hindi chicken. So, i-segmentize mo siya. Kahit marami ko ba nito, segmentize mo siya. Kahit ang coffee shop, di ba? Coffee shop. Ang dami-dami ng coffee shop. Na-segmentize nilang coffee shop na yan Kasi may mumurahin na coffee. Meron tayo ngayon na nakikita mo para sa kiosko lang. 50 pesos lang hasta ang coffee. 59. 59. So, another segmentation yan na ibang klase na coffee, mababa ang cost, kung mababa mo, so kikita ka. Ito may competitor kasi kami pinakababa Tama. Sige. Depende sa style ng market. Anyway, sir. Yung balitawag natin doon, business model, business na. Business model. Anong klaseng business model yung coffee shop mo? Diba? Iba-iba yung klase, iba-ibang diskarte, iba-ibang offering.
O, papatok ka rin kung papatok ka rin kung ikaw yung pinaka-unique. Oo, ikaw pinaka-unique. Ito sa radio station, for example, kung maganda yung mga programs nyo papatak kayo. Diba? Maganda yun. Kasi sa radio station, ang listeners, namimili din ng pakinggan Kung wala ka naman sinasabi at wala kang ginagawa dyan, kung pakanta-kanta ka lang, hindi naman ako makikinig na sa'yo. I will not learn from you, di ba? At least depende sa programa rin na pwedeng i-present sa mga listeners. And then ang magandang factor nyo dyan, yung kayo as anchorman. Siyempre kung credible kayo, kilala kayo, sikat kayo, at may natutunan ako, makikinig ako palagi sa'yo. Correct. So, you're the product by itself Yes. You're the product. Alright. Sir, anyways, marami pong salamat sa salamat panahon, sir, attorney, sa panahon na binigay mo sa Magnum Sabado Night Talk. Salamat sa advice. May Marami. natutunan Thank you po, sir. kami. Thank you. May gusto kang Thank you i-greet, rin, sir, sir? sa time na binigay. May gusto kang i-shout out o pasalamatan? Yeah, pasalamat po sa inyong lahat, sir, sa Magnum. I really appreciate that may na-interview ako. You know, for so many years, ngayon ako na-interview ulit sa radio. Wow. Nung araw, palagi ako na-interview sa Iloilo. Iloilo ng mga stations because I was giving advice on labor cases. Isa sa mga expertise ko, labor cases din. So, wala na ako doon sa Iloilo masyado So, ngayon ako na-interview ulit. But this is now business. Ayan, Business iba na yan, naman. no? Okay. Sige. Anyways, congratulations din, sir. Meron ka ring award na matatanggap ngayong September 30. Okay. Thank you po, sir. Thank you, sir. Salamat Thank po. you. And God bless Maraming po. salamat po. Sige. God bless. God Bye-bye. bless. God. Bye-bye. Alright, mga itong Magnum friends, si Attorney Giovanni Melgar, may gala. Atong guest mga Magnum friends sa Magnum Sabado Night Talk. Alas 9